Teachers Camp sa Baguio City ay isang historical at haunted na lugar. Nagsimula ito bilang isang retreat center noong 1908 para sa mga guro mula sa buong bansa kung saan matututo sila ng mga bagong pamamaraan sa pagtuturo at magkaroon ng pahinga mula sa mga gawain. Dahil sa mataas na altitude ng Baguio, naging popular ang lugar sa mga guro at iba pang mga tao na naghahanap ng tahimik at malamig na kapaligiran. Kasaysayan ng Teachers Camp. Bago maging isang retreat center, naging bahagi ito ng masalimuot na kasaysayan ng bansa. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Teachers Camp ay naging ospital at taguan ng mga sundalo at sibilyan. Dahil dito, maraming buhay ang nawala. At may mga kwento ng mga sugatang sundalo at inosenteng biktima na namatay sa loob ng campus. Mga kababalaghan, dahil sa madugong nakaraan ng lugar, nag-ugat ang mga kwento ng kababalaghan at paranormal activities sa Teachers Camp. Iba't ibang uri ng mga hindi maipaliwanag na karanasan ang naiulat ng mga tao na pumupunta at nananatili sa lugar. Pagkakita ng mga aparisyon. May mga nakakita ng mga hindi maipaliwanag na nilalang, lalo na ang mga hindi buhay na mga sundalo at batang babae. Kaluskos at yabag, maraming mga bisita at staff ang nag-ulat ng kaluskos at yabag mula sa mga hindi nakikitang tao kahit walang ibang tao sa paligid. Biglang pagsara ng pinto. Minsan, ang mga pinto ay nagsasara ng mag-isa. At minsan ay naririnig ang malalakas na tunog na parang may bumagsak o nagkaroon ng aksidente. Pakiramdam ng kasama ang iba. Maraming nakaranas ng pakiramdam na may ibang tao sa kanilang paligid, kahit na sila lang ang tao sa isang lugar. Kung gusto mo ng thrilling na experience, Teachers Camp ay isa sa mga recommended places na pwedeng bisitahin. Ngunit mag-ingat din kung mahina ang loob. Malamig at mahamog ang gabi sa Baguio. Halos wala ng tao sa kalsada nang mapadaan si Marco, isang taxi driver, sa madilim na bahagi ng Loacan Road. Sa ilalim ng isang street lamp, may isang babaeng nakatayo, nakayuko, at nakasuot ng puting bestida. Huminto siya. "Saan po kayo, ma'am?" tanong niya. Tahimik lang ang babae. Hindi man lang tumingin sa kanya. Ngunit ilang saglit pa, dahan-dahan siyang sumakay sa likod. Kasabay nito, biglang lumamig ang hangin sa loob ng taxi na parang bumagsak ang temperatura sa yelo. Sa lumang sementeryo, sa ilalim ng Burnham Park, mahina niyang sabi. Halos pabulong. Tahimik ang biyahe. Sa bawat kalyeng dinadaanan nila, parang lumalayo ang ilaw ng mga poste. Nagsisimula ng kabahan si Marco. Kaya sinubukan niyang silipin ang babae sa rearview mirror. Doon niya napansin, hindi man lang ito gumagalaw. Para bang hindi humihinga. Napalunok siya. Pinilit niyang ituon ang pansin sa kalsada. Pero hindi niya maiwasang muling tumingin sa salamin. Sa bawat pagsulyap niya, parang papalapit ng papalapit ang anino ng babae sa likod. Nang makarating sila sa sementeryo, huminto siya at lumingon para sabihing, "Andito na po tayo," ngunit wala nang nakaupo sa backseat. Nanlaki ang kanyang mata. Kinapa niya ang upuan. Wala. Nanginginig niyang sinipat ang rearview mirror at doon niya nakita. Ang babae nakaupo sa likod niya, nakatitig sa kanya na may malamig na ngiti. "Salamat sa pagsakay," bulong nito. Napasigaw si Marco at nagmadaling umalis. Ngunit habang tinutulak niya ang kambyo, may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang balikat. At doon, bumalot ang kadiliman.